Kapag nasa job interview ka, huwag kang mahihiyang magsabi ng asking mo kung yun talaga yung tingin mong worth mo. Tsaka huwag kang matatakot sa kung ano masabi mo na baka mamali ka ng masabi o kaya naman baka mayabangan sila sa'yo. Huwag mo nang isipin yun, ha? Kasi the worst naman na pwede mangyari is ma-hire ka. Pag binasa mo yung email ng kaopisina mo, tapos napansin mo parang ang pangit ng vocabulary niya, parang ang babaw lang, parang ang kausap niya lang bata, tapos hindi man lang gumagamit ng mga intelligent na salita. Tingnan mo yung recipient. Baka kasi ikaw lang ang andun eh. Baka kasi nag-a-adjust lang siya sa comprehension level mo. Kaya siguro wala nang nagpapakain, wala nang nalilibre sa office nyo. Kasi hindi ka pa nagde-decide maging healthy living. Pansin mo kapag nag-decide ka mag-healthy living, kahit hindi mo i-announce, hindi mo ipaalam sa office nyo, ewan ko ba, biglang nagsusulputan yung mga temptations, biglang nagsusulputan yung mga nagpapakain ng kung ano-anong junk foods. Sadyain mong maliin yung trabaho mo, tapos ipakita mo, ipacheck mo sa senior mo. Siyempre, ko-correct yun ng senior mo. Ulit-ulitin mo lang yung proseso, maliin mo lang lagi yung trabaho mo, tapos ipacheck mo. Hanggang sabihin ng senior mo na, ako na nga. O yan, siya na yung gagawa ng trabaho. So, ibig sabihin yan, pwede ka na magmerienda ng 1 oras. Kasi di ba ang merienda mo, 30 minutes. Yung senior mo, hindi na makakapag-merienda yan eh. Di ikaw na lang gumamit ng oras niya. Gumawa ka ng pangalawang social media account. Tapos i-add mo ulit yung mga kaopisina mo. Ang maiiba lang, yung birthday mo. Dapat yung birthday mo, 6 months away dun sa totoong birthday mo. So, mangyayari, magkakaroon ka ng 2 birthday sa 1 taon. O di 2 beses ka na iti-treat ng boss mo sa 1 taon. And hindi na niya mapapansin yun na twice ka nag-birthday sa 1 taon. Kasi wala naman talaga siyang pakialam sa birthday mo. Nakita lang naman niya sa social media yun kaya niya naalala. Kapag new hire ka, tapos sinabi sa'yo ng boss mo na para kayong pamilya sa team, linawin mo kung anong role mo sa family. Kasi kung panganay ka, ibig sabihin, authority figure ka. Kung bunso ka, utusan ka. Kung middle child ka, wala silang pakialam sa'yo kahit anong gawin mo. Pero kung ikaw yung asawa, bubuntisin ka ng boss mo. Kapag nag-leave yung office mate mo, magpaikot ka ng sobre dun sa buong department nyo. Tapos nakalagay dun sa sobre, abulo yon para dun sa teammate mo, dun sa office mate mo na naka-leave. Kasi patay na siya. So syempre, babalik sa'yo yung pera, edi napagkakitaan mo na yung leave niya. So, syempre, papasok din naman yung kaopisina mo the next day. And magtatakbuhan yung iba nyo pang mga kaopisina. Kasi pag nakita nila yun, ang iisipin nila, siya yung tipo ng kaluluwa na hindi pa alam na patay na siya. Kaya bumabalik pa sa trabaho. Well, okay lang naman yun. Kasi pag kumalma na silang lahat, sabihin mo na lang na himala. Teka lang, linawin ko lang ha. Gusto mo makapasok sa trabaho na malaki yung sahod. Hindi ka naman nakatapos, nagdodroga ka, tapos may recent criminal record ka. Wala talagang tatanggap sa'yo na office, no? Pero ang good news dyan, pwede kang kumandidato. Siguro yung nag-imbento ng biometrics, alam niya na hindi na-appreciate yung mga empleyado sa office. Kaya pag nag-out ka, di ba nagte-thank you siya? At least bago ka makauwi, may nagpasalamat sa efforts mo. Pag nag-email sa'yo yung ibang department, tapos ayaw mong gawin yung pinapatrabaho nila sa'yo, mag-compose ka na lang ng out-of-office reply. Sabihin mo na lang, I am not at work right now, and I will attend to your concerns as soon as I come back. Tapos syempre, pag uwian na, makikita ka nila, most likely makita ka nila, tapos tatanungin ka nila, oh, nandito ka pala ba't meron kang out of office reply? Sabihin mo na lang, nagloloko yung email mo. Hindi sila maniniwala doon, syempre, alam nilang niloloko mo sila. Pero wala naman silang paraan para i-prove na naloloko ka talaga Alam mo yung feeling na kapag ang mga kasama mo sa meeting, mga nagtatagalog, tapos nag-English ka, ang dali-dali mag-English, diba? Smooth na smooth, tapos confident ka talaga. Pero pag ang mga nakasama mo sa meeting, mga foreigners o kaya naman mga Pinoys na mahilig mag-English, parang barok-barok yung English mo, parang sobrang hirap mag-English, nabablangko ka talaga. Weird, no? So ito may kwento ko, yung isang kakilala ko, nag-resign na yung mga kasama niya sa team, siguro mga 2 o 3 yata. So napilitan siya, kahit wala sa job scope niya, napilitan siya na gawin yung trabaho nung 3 niyang teammates na nag-resign. So nung performance evaluation nakausap niya yung boss niya, di ba? Sabi niya, ginagawa niya yung trabaho ng iba pang mga nag-resign. And ang sabi sa kanya ng boss niya, hindi siya mapopromote. Kasi hindi naman yun yung job description niya Hindi naman kasama sa trabaho niya yun So hindi yun yung expected sa kanya. Mag-print ka ng fake job offer sa'yo ng ibang company. Tapos iwan mo lang siya sa printer. Siyempre makikita ng mga kaopisina mo yun, ng mga chismosa. Tapos makakarating yun doon sa boss mo. So siyempre yung boss mo magpapanik yun kasi aalis ka na So, i-increase niya yung sahod mo para hindi ka na umalis.
And ang bonus dyan, baka ma-promote ka pa. Kasi magre-resign siya eh. Baka siya yung mag-apply doon sa company na nilagay mo.